may verse talaga yan. Verse 1, verse 2. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw ng Misa Novenario sa karangalan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang ating pong barangay sponsor ngayon ay ang Barangay Lumboy. Ang mamumuno sa banal na misa po ngayon ay sina Reverendo Padre Romel Vergara, Reverendo Padre Charles Corpus, at Reverendo Padre Jesimar Mejia. Magsitayo po ang lahat. Puso mo'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalaw ang
Tayo ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating ika-6 na araw ng paghahanda bilang para sa kapistahan ng ating mahal na patron na si San Antonio ng Padua, ating ilingin ang patnubay ng Diyos sa ating lahat, sa ating mga kahilingan, intensyon, at higit sa lahat ang intensyon ng ating parokya at ng ating kura paroko, Reverendo Padre J. Cruz. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Glory to God in the highest, and peace to the people on earth. Glory to God in the highest, and peace to the people on earth.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariang mapalad,
dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay po sa ating lahat. Ibati naman po ang katabi. Magandang buhay. Kung yan ay papapatay-patay, hindi yan buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at ang ating mahal na patron. Pwede po ba ninyong pakiharapan ang katabi ninyo? Pakiharapan. Pakiharapan po. Pag-isabi sa inyong katabi, pakiharapan. Pakiharapan. Yan. Pag-isabi sa inyong katabi, happy birthday. Baka sabihin nyo, Father, kumbaga sa Kapampangan, malintuang kayata mo. Hindi ko naman birthday ngayon. Pero alam po ninyo, sa bawat pagising natin sa umaga, sa bawat paghinga natin, yan ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para tayo ay mabuhay. Amen? Kahapon, di ba? Ano po yung kahapon? Pentecost Sunday. Tayo ay birthday ng ating simbahan na kung saan pumanaog, bumaba ang Espiritu Santo upang bigyan ng hininga, lakas yung mga natatakot na alagad dahil natatakot sila sa nangyari sa ating Panginoon, kaya't binigyan sila ng lakas, hininga. Pwede po ba ninyong hingahan ng katabi ninyo? Mabunsul la. Baka yan
lalong mamatay kasi hindi ka pa nag-toothbrush. Sa araw na ito, mga kapatid ko at mga magulang, no, si Pope Francis, itinalaga po niya itong kapisahang ito. No, si Maria bilang ina ng simbahan, way back 2018. Na kung saan, sabi ni Pope Francis, immediately after the feast of the Pentecost, no, the feast of the Blessed Mary as the Mother of the Church is to be celebrated. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, no, si Maria ay nandoon din sa upper room when they are praying. Kaya nga si Maria, no, in time of the ages, ika nga, siya na yung nagiging ina ng ating inang simbahan. Amen? Kaya nga po, napakaganda ng ating pong pagbasa ngayon. Ito po ay kadalasan naririnig natin, no, tuwing Semana Santa, no, yung pangatlong wika ng ating Panginoon. Mother, no, behold your son, son, behold your mother. Sino po yung mga nanay na nandirito? Mga nanay. Yan. Pwede po ba ninyong pakisabi sa inyong kapwa nanay? Pakiharapan. Pakisabi sa inyong kapwa nanay, pinarurusahan ka ng Diyos. Abay, totoo naman. Kung titingnan po natin, motherhood is a punishment. Kukwento ko po sa inyo bakit. Kasi narinig natin, di ba? No, yung sa unang pagbasa ngayon, no? Noon, no, yung pagsasama ni Adan at ni Eva, napaka-perfect po niyan eh. Perfect yung kanilang pagsasama. Bakit? Dahil si Adan, walang babae. Si Eva lang naman ang babae nun eh, di ba? Lalong naging perfect yung pagsasama nila. Bakit? Walang biyenan eh. Di ba? Wala siyang biyenan. Ano ang nangyari? Bakit naging parusa ang pagiging ina? Noon. Kasi, hindi ba, ang sabi sa unang pagbasa, no, sila ay tinukso ng dyablo. Tinukso ng demonyo. Nakita na po ba ninyo ang demonyo? Nakita na ninyo? Gusto niyo pong makita? Tignan niyo yung katabi niyo. Baka sakali. Huwag niyo po akong titignan. No? Nilin lang sila. No, they were deceived by the devil. Ang demonyo po kasi, magaling yan. Magaling siya, manlin lang. Kaya ang demonyo po kung merong isang kanta, parang ganito yung ginagawa ng demonyo. Hoy, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan, di kita sasawayin. Alam na alam mo naman, ito'y gusto ko rin. Alam na alam mo naman, ako'y kikilikig. Ganyan po yung demonyo. Bakit po naging parusa? No, yung pagkainan ni Eva. Kasi ang sabi, Genesis 3, verses 13 to 18, mababasa po natin, nung kinain nila yung pinagbabawal ng Diyos, anong sabi niya kay Eva? Magmula ngayon, mahihirapan ka ng manganak.
at magpalaki ng anak. Naging parusa. Ang hirap pong maging nanay. Hindi po ba? Ang hirap. Pasalamat kami. Pasalamat tayo, sir. Hindi tayo naging babae. Di ba karaniwan daw po sa mga mag-asawa, ewan ko kung totoo po dito, kadalasan sa mga mag-asawa, ang unang namamatay ay yung lalaki. Karaniwan po yan. Yung babae, kapag namatay yung asawa niya, maluka-luka yan Di ba? Maluka-luka. Yung lalaki, hindi pa nga patay yung asawa, may kinalolokohan na yun, di ba? Yung babae po, pag namatay yung asawa niya, araw-araw yan. Pumapasyal dun sa buntot. Pero yung lalaki, hindi pa patay yung asawa, may pinapasyalan ng iba. Diba? Sa Old Testament, motherhood is a punishment. Masakit. Kaya nga, yung mga nanay, bilib ako sa kanila. Kasi ang hirap maging nanay. Ang hirap talaga. Pagkatapos, sasagutin mo yung nanay mo ng ganun-ganun na lang. Hindi mo ba? Pero binago yan ng Diyos sa bagong tipan. Motherhood is not punishment anymore, but it is a reward. Ito ay isang gantimpala na. Dahil po, makikita po natin sa mga aparisyon ng ating Inang Maria, palagi, yung kanyang sinasabi, yung kanyang, kasi ang mga nanay ay very sensitive po yan Hindi po ba? Very sensitive yung mga nanay. Kaya nga, halimbawa, yung anak mo, kaya nga minsan sasabihin, hindi ako kakilala ng nanay ko. Yung mga bata ngayon, di totoo yun. Kasi galing ka sa tiyan ng nanay mo. Alam niya. Yung kakilala ka, hindi ako kakilala. Meron daw isang nanligaw sa kanyang anak. Ang sabi nung nanay, habang naliligo yung anak, mahal mo ba talaga yung anak ko? Opo, tita. Alam mo, ang sabi nung nanay, kapag nagkikita lang kayo, doon lang siya naliligo. Doon lang siya nagtututbrush. Tapos maririnig ng bata, nanay, sinisiraan mo naman ako Ay, hindi kita sinisiraan, anak. Kakilala kita. Kakilala tayo ng ating mga nanay, kahit po kayong may asawa na, kakilala. Mas kakilala ka ng iyong nanay. Very sensitive ang nanay. Kaya nga po yung nanay, halimbawa yung bata, nasugatan yan. Di ba? Anong gagawin ng nanay? Ihipan yan. O wala na yung sakit, wala na yung sakit. Pero kapag yung asawa mong nasugatan, halika rito, putulin na natin yan, darling. Di ba? Very sensitive ang nanay. Alam niya, yung kanyang, yung nararamdaman ng kanyang mga anak. Di ba sa Ebanghelyo ni San Juan, yung wedding at Cana, doon makikita natin that Mary is not just an intercessor, but Mary is truly a mother. Naubusan ng alak. Ano ang sabi niya? Gawin ninyo ang ipinapagawa niya sa inyo. Kaya nga, mga ginigilok, mga magulang at kapatid, ang sinasabi lamang po sa atin ng ating banal na pagdiriwang, na alam po ninyo ang ating Inang Maria, napakasimpleng babae. Kaya lang tayo minsan, masyado natin siyang pinapabongga.
binibihisan natin ng kung ano-ano. Okay naman po yun eh. Dinalagyan pa natin ng corona kung ano-ano. Yung ibang mga pari, kinukoronahan pa. Nag-corona ka ba? Tapos may sobra. Okay naman po yun eh. Pero ang masakit, yung tao, ay ako ang nagbihis niyan. Ako yung naglagay niyan. The credit is always on you. Di ba? Ayaw po ng Inang Maria yon. Gusto niya lang ay simple. Gusto niya lang ay payak. Kaya minsan napupulaan tayo mga Katoliko na hindi natin alam yung ating ginagawa, yung ating mga practices as Catholics. Kasi naman minsan tayo sumosobra sa mga ginagawa po natin. Ano yung minsan pinupunasan natin, di ba? Punas-punas, mga ganyan. Nag-reunion po kami sa Dominican. Sa klase po namin, kumpleto kami Merong ministro ng iglesia, merong pastor ng born again, merong ministro ng Methodist, at merong paring pogi. Yun po kumpleto kami. Tapos, alam naman ninyo yung born again, mahilig magipagdebate yan hindi ba? Nakikipagdebate yan Ang sabi niya sa akin, Charles! Nagulat kayo, di ba? Charles, ang sabi niya, kayong mga Katoliko, pag piyesta ng patron ninyo, pag piyesta ng patron, nag-aalay pa kayo ng bulaklak. Nag-aalay pa kayo ng bulaklak, sabi. Anong masama doon? Sabi ko. Anong masama doon, classmate? Bakit si Rizal, pag nagbe-birthday, presidente pa ng Pilipinas ang nag-aalay ng bulaklak, hindi kayo nagagalit? Umirit pa. Umirit pa itong kaklase ko. Kayong mga Katoliko, sabi niya. Kayong mga Katoliko, kapag piyesta ng patron ninyo, pinuprosesyon pa ninyo. Natural! Sabi ko, natural! Lalakad ba yan mag-isa? Kung biglakad niya po iapong San Antonio, yan dili, ay kang mamulay. Ala, sikag, taray. Nya. Tapos yung ginagawa natin kasi pinsan mali. Punas-punas, kuha ka ng panyo, pinunasan mo. Tapos hindi mo pala alam, yung nauna sa'yo ay sinisipon. Tapos pumunas doon. Ikaw na ang susunod, pinunas mo na, ay, magmilagro! Di ba? Nagmimilagro si Sapo San Antonio. Pinapawisan, ikaw naman pupunas mo. Nabangsit ka mananapaw niya. Kasi yan ang minsan. Ang ating Inang Maria simple lang naman ang gusto niya. Gusto niya lang sundin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Do whatever He tells you. At ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Na ikaw ay mabuhay ng may kahulugan dito sa mundo. Na ikaw ay mabuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Hindi lang po mabait. Ang dami pong mababait. Iba po yung mabait sa mabuti. Di ba, nung eleksyon, ang daming mabait? Dami. Ang daming mabait nun. Lalapitan ka. Ay, napintas ka.
Alam mo naman, pangit ka, tapos sasabihin ka pa, ay, nabanglo ka met. Alam mo naman, nabangsit tigilikilim. Yeah. Kasi yung mga mababait na tao po, yung mga mababait na tao, gumagawa lang yan kung meron pong nakakakita. Pero yung mabuting tao, uray awan, gumagawa yan ng totoo, ng wagas. No? Hindi mo na kailangan pang ibandera. Hindi mo na kailangan pang ikalat na ginagawa mo yung obligasyon mo bilang isang Kristiyanong Katoliko. Kadalasan, sa pagsasabuhay po natin ng ating pananampalataya, narigat apo niya. Mahirap. Kaya nga marami tayong mga pinagdadaanan na pagsubok sa pagsasabuhay ng ating pananampalataya kung ito ay totoong isinasabuhay natin. Kaya nga hindi po ba, siguro napanood na ninyo ito, di ba? Doon, ang sabi nga nung isang pare, habang may buhay may pagsubok, di ba? Di ba? Habang may buhay may pagsubok. Lahat naman po tayo may mga pagsubok sa buhay Wala naman po yan Sa buhay pagpapariman, sa buhay mag-asawa, sa buhay ninyo bilang isang Kristiyano, marami ang pagsubok, marami ang balakid. Pero sa bawat pagsubok, habang may buhay may pagbangon. Diba? Kailangan mong bumangon kapag marami kang mga pagsubok na huwag mo hayaan na ikaw ay, sabi nga sa Kapampangan, misakab na ka, nakapagudgud pa. Ibig sabihin, nadapa ka na nga, tumayo ka. Kung ikaw man ay nagkamali, tumayo ka ng may dignidad. Kaya nga, habang may buhay may, ano pa? Pag-ibig. Yan ang habang may buhay. Sana nga, tunay po nating isabuhay, yung ating buhay pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Ang buhay po natin bilang mga Katolikong Kristiyano ay hindi lang sa pamamagitan ng pagsisimba. Ngunit, pagkatapos ng misa, ito po ang malaking hamon sa atin na ang buhay po ba natin ay tunay na nasasalamin ang buhay ng Diyos. Ito po ang paalaala ng ating Inang Maria. Si Mama Mary ang palaging tinuturo niya, hindi yung kanyang sarili. Magaling ako, hindi yon. Maganda ako, hindi yon. Palaging tinuturo niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, kung susumahin mo yung kanyang pagtuturo, we can summarize it into one word. And what is that? Love. Pagmamahal. Magmahal ka ng totoo, ng walang kondisyon, upang sa gayon ay patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Inang Maria at ang ating mahal na patron. Pwede na po yun. Tumayo na po kayo. Mabali na niya po.
Ang kaligayahan ang pinaka mahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. At sabihin natin, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Sama natin sa ating mga panalangin ang isang pasasalamat at intensyon mula kila Mr. and Mrs. Oscar Taniedo, Regis family, Bert Hamigan family, Crystal and May Tabulina and family. Para sa personal na intensyon ni Sister Gloria Guillermo at sa patuloy na proteksyon at paggabay kila Maria Hana Gwyneth and Maria Lian Gail Valentino. Para sa paggaling ni Voltaire Puruganan at panalangin para sa kaluluwa nila Renato Ligason, Erasmo Jose, Romeo Hamig, Sol Di Macali, Bishop Rick Macaraeg, and Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa aming ani, sa
may aalay mula sa lupa at bunga na aming paggawa ang tinapay ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Inyo po itong gawin, katawan at loob. Puri-puri ka Diyos sa mga kasalamutan sa pagkandahang loob ng may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng pangalang na ito para maging inumin at bibigay ng iyong Espiritu. Nahanap at tinapay mula sa aming ani sa lupain ng Diyos natin. Mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may mahihain sa hapag. Nahanap at tinapay mula sa aming ani sa lupain ng Diyos natin. Mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may mahihain Tumayo po ang lahat. sa hapag. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan upang ang mga inihahain ay aming marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alapin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ilang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sanaw-sana sa paligtaasan, sanaw-sana sa paligtaasan. Pinagpalang na pariringon sa ngalan ng Panginoon. Sanaw-sana sa paligtaasan, sanaw-sana sa paligtaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa mamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay.
Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at napagaling sa wakas para makayasan ako. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay ating awitin ang itinurong panalangin ni Kristo sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ito sa lupa
Hinihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, patilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Unang Diyos, alagaan ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawag ka sa amin. Narito si Jesus, ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ang kasalanan sa libutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa mamamagitan ng Kristo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa unang pagkakataon po, hindi umulan. Amen po? Mamayang pag-uwi nyo, doon uulan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ika-6 po na araw ng ating pagnunubina, pinapasalamatan ko po ang barangay na in charge ngayon, ang mga nakatira sa barangay Lomboy. Palakpakan po natin sila. Lahat din po ng mga nag-serve sa ating banal na misa, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan din po natin sila. Panghuli, samahan po ninyo ako sa pagbibigay pasasalamat sa aking mga kapatid na nakasama po natin ngayon. Yung una po, sa ating kanan, nakasabay ko po siyang maordinahan bilang pari. December 1, bari pareho po kaming maglalabing 3 taon na niyan bilang pari ngayong taon na ito. Pasalamatan po natin si Reverend Father Jesimar Mejia. Yung nagbigay po ng ating homily, at alam kong hindi lang kayo natuto, alam kong naging maligaya din po kayo. Kung natatandaan po ninyo last year, nung celebrate po ako ng aking Thanksgiving Mass sa ordinasyon ko, siya po yung binabanggit ko, si Kuya.
kapitbahay ko po. Siya po yung ginamit ng Panginoon, naging instrumento para makapasok po ako sa seminaryo. Siya po yung tumulong sa akin, siya po yung gumabay. Pasalamatan po natin si Reverend Father Charles Corpus. At ang ating presider po, isang kaibigan, naging kaklase ko po sa theology sa St. Vincent School of Theology, si Reverend Father Romel Vergara. Palakpakan po natin. Sa ikapitong araw, bukas, ang atin pong mga in charge ay ang Barangay Kapanikyan, Sitio Bagong Sikat, at ang ating mga kapatid na Couples for Christ. Maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat din po sa ating mahal na Kuraparoko, Reverendo Padre J. Cruz. At taon-taon ho na nandito ako ay taon-taon umuusbong ang inyong pananampalataya dito. Congratulations, Father J, sa pagiging mabuting pastol sa iyong mga tupang sinasakupan at pinapastolan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kang taglayang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Kami San Antonio de Padua, kami sa iyong dalang, ay Jesus